aking pagmamasid sa paligid ng bahay, agad kong napansin kung paano niluma ng panahon ang istruktura nito. Sobrang tagal na sigurong abandonado itong bahay na to. Grabe na, ang dami ng sapot. Pagpasok sa loob, di ko inaasahan ang bumati sa akin. Yun, no? Ito yun. Lumipad sa harap ko. Yung panike. Dumaan talaga sa mukha ko. Pansamantala akong tumigil sa paglalakad para pakiramdaman kung may kakaibang presensya nga sa loob ng bahay. Kanina, yun dun sa pagkaakyat namin nung second floor, pagkapasok ko dun sa isang kwarto, parang may pressure na tumutulak sa akin. And everything in this house is old. Kung ano pang natirang furniture dito, luma na talaga. The chandeliers, the cabinets, it's all makalumang panahon. So, yung aura ng bahay mismo is old and freaky. At ang aking huling stopover, ang lumang bodega. Mga paniki ang sumalubong sa akin pagpasok sa dating tambakan. Pero ang di umano'y mga ligaw na kaluluwa na nagpapakita rito, mailap pa rin sa akin. Okay. Ako, personally, parang wala naman akong nararamdaman sa bahay na ito. Yes, it's old. Yes, it's abandoned. But, opinion ko, wala naman kaluluwa o espiritu dito kasi there were none of the signs or the signals of a paranormal activity. Ang mga paranormal investigators na sina Adam Reyes at Eric Cruz naman ang maglilibot sa lumang bahay. Sa pamamagitan ng siyensya, susubukan nilang ipaliwanag ang mga di umano'y kababalaghan na nangyayari dito. Magkahiwalay nilang nilibot ang bahay. Si Adam, unang pinuntahan ng lumang bodega. May mga panikit dito. Yan. Yung pakpak nila, itong tumatama sa kahoy. At saka yung pag-flap ng wings nila, gumagawa ng tunog. Yan, kung pakikinggan nyo ng mabuting tunog, kung hyperactive ang imahinasyon ninyo, baka masabi ninyo na merong naglalakad dito. Pero ang lumilikha ng tunog na yun ay yung mga pakpak, mga paniki. Inumpisahan naman ni Eric ang pag-iimbestiga sa loob ng bahay. May nakukuha raw silang psychic imprint o mga naiwang alaala ng mga tumira rito noong unang panahon. Maraming sampalan nangyari dito eh. Maraming nagtabuyan ng disown. Parang hindi niya tinanggap na hindi anak niya tinaboy niya. Ganun nangyari dito. Yung isang babaeng matanda is very hated in the family. Nandito memories of her, and since nakadikit siya sa house na to, isa siya sa mga pioneers dito sa bahay na to eh. So, bumibisita, bumabalik. She died by falling down the stairs. And dun siya bumagsak. Sunod, pinuntahan ni Adam ang loob ng bahay. Normal pala. Normal pa rin ang compass. Kung mapamansin niyo nga pala dito sa kwarto nito, yung pag-apak lang natin or yung mga yabag natin kung minsan, pag nagkaroon ka ng pressure or pag-apak mo dun sa isang area ng sahig, yung ibang dingding nagkikrik. Halimbawa yung pag-apak mo dyan, ang nagkrik yung dingding, hindi ibig sabihin na merong multo dun sa kabilang kwarto. Ikaw mismo yung nag-cause dun.
Wala raw nagrehistrong anomalya o paranormal activity sa mga gadget na dala ni Adam. Kung mayroong multo kasi dyan, magja-jump yan. Kung 17, 16, tapos maging 40, kumbaga magiging erratic yung kuha ng temperature. Ayon kay Eric, iba't ibang alaala raw ng mga taong tumira rito ang naiwan sa bahay, tulad na lang dito sa basement. Strangulation. Dito nag-umpisa, sinakal niya yung asawa niya, lalaki, sinakal niya yung asawa niya babae. Dito sila natapos sa loob. It's basically a homicide na noon, panahon na yun. Bagamat may nakuhang iba't ibang psychic imprint sa bahay, hindi raw ibig sabihin na may nagmumulto rito. Ang imprints kasi talaga, naiiwan yan pag malakas ang emosyon na nangyayari sa paligid. Basically, ang source ng emosyon na yan yung tao. So, pag ito'y either strong happiness or matinding galit, frustration, or any emotion na malakas, pwedeng maiwan yan sa paligid. Ang di umano'y orbs na lumitaw sa litrato ni Gigi, maaaring dahil daw sa alikabok ng paligid. Halimbawa, pag in-on mo yung high-powered na flashlight, kung mapapansin mo, ayun o, merong mga dust particles. Ayun o, yung di ba pag nag-on kayo ng flashlight, parang merong mga dust particles na dumadaan dun sa light beam. O ayun, pag kinunan nyo yung flash, yun yung mga orb dito na lumitaw. So hindi mo ito yan. Ang mga kakaibang ilaw na nakuhanan sa loob ng bahay, may posibleng paliwanag din daw. Ayun o, fluorescent. Ayun, fluorescent. Fluorescent light. Tapos, nandiyan din yung chandelier. Inaakala natin na tila magnet para sa mga kaluluwang ligaw ang mga abandonadong tirahan. Kaya agad-agad nating binabansagan ang mga ito bilang mga haunted house. Pero ayon nga sa mga napag-alaman natin ngayong hapon, hindi naman lahat ng lugar na walang tao ay sinasakop na ng mga multo. Sa halip, tanging mga alaala at bakas ng nakaraan ang patuloy na nananahan at nagbibigay buhay sa mga ito. Kahit ilang henerasyon na ang dumating at lumisan, kahit ilang taon, dekada at siglo pa ang magdaan.